Para sa mga siklista, wala na sigurong mas masayang pakiramdam pa kapag may bago tayong nararating kasama ang ating mga bisikleta. Sino nga bang ayaw makakonquer ng bagong kabundukan o pumadyak sa view ng dalampasigan? Ang ating perfect cycling day, hindi natin gustong maudot lang dahil sa isang mechanical issue na hindi natin kayang i-handle. At oo naman, minsan may mga pambihirang araw lang na malas lang talaga tayo at makaka-encounter tayo ng issue na wala tayong magagawa kundi i-end na lang ang ride. Sa kabutihang palad, ang karamihan ng mga posibleng maging issue sa bike, siguro 99% of the time, kaya nating ma-handle during the ride. Paghahandaan natin ang mga ito. Kailangan nga lang ay dala natin ang tamang mga tools. Ano nga bang dapat nating dalhin? Sa video na ito, buksan natin ang laman ng aking tool bag at tingnan kung ano nga ba ang mga tools na dala ko sa aking mga rides. Sa saddle bag nakalagay ang tinatawag kong level 2 repair kit. I-explain ko ito maya-maya. Maliban na lang sa hand pump na nakalagay sa frame bag o kaya sa back pocket. Ito yung dating saddle bag na gamit ko, na okay naman siyang lalagyan dahil marami-rami kang may lalagay. Pero simula nang mabili ko itong bagong saddle bag, hindi na ako babalik sa dati. Dahil sobrang natuwa ako dito, bumili pa ako ng pangalawa. Gusto ko yung ganitong disenyo ng saddle bag dahil meron siyang garterized na strap sa magkabilang dulo at meron ding main strap na naka-velcro. Kaya hindi umaalog ang mga laman ng bag. Pangalawa, compartmentalized siya. Kaya madaling i-organize yung mga laman. At huli, kung i-unwrap natin siya, pwedeng maging sapin. Pwede nating ilapag dito yung mga pyesa na hindi natin gustong madumihan. Okay, isa-isahin natin laman nitong bag. Ang unang tool ko dito ay isang pares ng tire lever. Siyempre, ang pinaka-common na issue na ma-encounter natin ay flat tire. Kaya dapat hindi mawala ang mga tools natin sa pang-repair nito. Minsan, nakatry na akong gumamit ng murang tire lever at napakalaking diferensya nito sa magandang klase. Dapat kasi matibay ang tire lever. Hindi ito nagbe-bend pag nag-apply tayo ng pressure. At lalong-lalo na hindi nababali. Napakalaking convenience kung quality ang tire lever na ating gamit. Next ay syempre, reserbang inner tubes. Kung mapapansin nyo, naka-TPU tubes ako. Para sa akin, game changer ang mga ganitong type ng tubes. Bukod sa lightweight, napakalaking space ang matitipid mo sa saddle bag. Kaya dahil dito, hindi lang isa ang reserbang nadadala ko. Kapag na-flat, palit agad ng bagong tubes. Kahit na may dala akong reserbang tubes, nagdadala pa rin ako ng patch. Ito yung last resort ko kapag naubusan na ako ng reserba. Usually, nagpa-patch ako kapag nakauwi na. Pero kung malas lang talaga, handa tayong mag-patch sa tabi ng kalsada. Tandaan lang na iba ang patch na ginagamit sa TPU tubes. Nag-experiment din ako dati gamit ang glueless patch na para sa butyl type, kung gagana ba sila sa TPU tubes. So far, mix ang result ko. Merong ibang gumana at meron ding natanggal agad. At siya nga pala, regardless kung naka-TPU o butyl type ako, glueless patch ang dinadala ko. Hindi kompleto ang tire repair kit natin kung walang hand pump syempre. Dahil hindi ito kasya sa saddle bag, nilalagay ko ito sa frame bag o kaya naman sa back pocket. May ibang siklista na nagdadala ng CO2 canisters na convenient din, lalo na kung nasa isa kang timed event.
o kaya ay naka-tubeless setup ka at kailangan mong i-sit in yung tire sa rim. Para sa akin na gumagamit pa rin ng tubes, sapat na ang hand pump. Ang next naman na tool ay isang set ng Allen key. Hindi ko masyadong type yung Allen key na parang naka Swiss Army knife na setup. Mas convenient para sa akin gamitin kung magkakahiwalay sila gaya nito. At kung mapapansin nyo, pili lang ang Allen key na dala ko. Kung ano lang talaga ang kailangan ko para sa bike. Meron akong pang-adjust ng screw ng derailleur mismo, pantanggal ng through axle, stem, seat post, brake calipers, at pati cleat ng sapatos. Tapos, dalawa ang dala kong 4mm Allen key dahil karamihan sa Allen bolts ng bike ko ay ganito ang sukat. Andito na rin tayo, kaya ang sunod na tool na ipapakita natin ay itong multi-tool na may pliers. Malaking convenience ang pliers kung nabutasan tayo ng gulong at kailangan nating tanggalin ang wire, tinik o kung ano mang nag-cause ng puncture. Magamit din ang pliers pang hold ng brake o shifter cable kung sakaling kailangan din itong i-repair. O kaya naman ay pangpihit ng valve nut o valve core ng ating gulong. Kung ano mang ibang tool na meron dito sa multi-tool ko ay bonus na lang, gaya ng gunting at ibang cutting tools. Kung makapansin nyo, binabalot ko sila sa plastic bag para hindi kalawangin kung sakaling pasukin man ng tubig ang bag. Next naman ay chain cutter. Kailangan natin ito kapag naputulan tayo ng kadena. Natutuwa talaga ako sa ganitong type ng chain cutter. Sobrang portable niya. Malaking space ang natitipid ko. Siyempre, kung puputulin natin ang kadena, dapat may tool din tayong pangkabit. So, meron tayong chain pliers. At itong chain plier natin, pwede din gaming extra tire lever. At maganda dito, meron siyang lalagyan ng missing link o chain link. So, meron akong dalawang spare na nilalagay dito. Next naman ay wet lube. Para ito sa mga pagkakataong ulanin tayo sa ride o mag-river crossing tayo na naging dahilan para ma-wash out ang chain lube natin. Pwede tayong mag-reapply ng lube anytime. Maganda yung ganitong type ng container. Kasi pwede nating lagyan ng papatak-patak lang ang kadena natin. Mas matipid. So kung meron kayong ganitong lalagyan sa bahay, itago nyo na para gawing lalagyan ng chain lube. Next naman ay extrang brake pad. Hindi natin alam kung kailan natin ito kakailanganin. At so far, never ko pa rin itong nagamit. Kasi kung regular tayong mag-check ng bike, alam natin kung kailangan na nga bang magpalit ng pad. Pero dahil magaan lang naman itong pads, dinadala ko na lang din. Sunod ay zip tie. Para ito sa mga pagkakataong kailangan mo ng secured na panali. For example, 2 beses nang nangyari sa akin na yung isa sa mga kasama ko ay natanggalan ng swelas ng sapatos. Dito pwedeng magamit ang zip tie para sila itali. Hindi man siya elegant na solution, pero gumagana siya. Marami pa akong nakalagay na anik-anik dito sa saddlebag. Gaya nitong alcohol pad, panglinis ng tube kapag nagpa-patch tayo. At meron din tayong Presta to Schrader adapter, just in case masira ang pump natin. Tapos meron din akong extrang valve core, na mas useful ito sa mga naka-tubeless. Tapos itong wire, na convenient na pang-hook sa dalawang dulo ng kadena kapag ikakabitan natin sila. May additional pa pala akong quick links dito. At hindi ko alam kung bakit, pero meron din akong pin na pang-inflate ng bola. Nilagay ko na lang din dito. Ayun, ito ang laman ng aking repair kit. Ngayon, balikan natin yung levels na binabanggit ko kanina. Sariling way ko lang ito ng pag-classify ng repair kit. Ini-imagine ko siya as layers. Yung lowest layer ay ang foundation ng repair kit natin. Ang pinaka-basic at pinaka-importante. Ito yung level 1, na pwede din nating tawaging base repair kit. As it is, yung level 1 set ng tools ay usually mga pang short ride lang. Ito yung pinaka-minimal na repair kit na madadala natin. Madalas ay good enough na ito. Siguro sa mga
1 to 3 hours o half day ride na hindi kalayuan sa ating tinutuluyan. O kaya naman ay mas mahabang ruta nga pero maraming mga lifelines along the way, gaya ng bike shops, vulcanizing shops, o kaya madaming mga kapwa siklista na maaaring tumulong sa atin just in case. Kapag sinabing base repair kit, ang naisip ko ay tire lever, extrang inner tubes, patch kit, tire plugs pag naka-tubeless ka, hand pump at isang set ng Allen keys. Ito yung mga tools na hindi mo dapat makalimutang dalhin. Personally speaking, kapag hindi ko ito dala, nag-aalangan akong lumayo ng rides. Ang level 2 repair kit naman, mula sa level 1, dadagdagan lang natin ang additional layer. So, extrang tools ito on top of level 1. Ito yung mga dadalhin mo tuwing mag-century ride ka o kaya naman ay whole day ride. Kung maiksi man, siguro ito yung mga ruta na medyo konti lang ang mga lifelines along the way. Siguro sa mga liblib na lugar. Dito na papasok yung chain cutter, pliers, spare chain links, extra chain lube. Basically yung the rest ng laman ng saddlebag ko. Kaya tinatawag ko itong level 2 repair kit. Ito yung lagi kong dalang toolkit. Lastly, level 3. Ito naman ay set ng tools on top of levels 1 and 2. Para ito sa mga multi-day rides o kaya expedition sa mga remote na lugar na halos walang external help na pwedeng tumulong sa atin in case of mechanical issues. Madami ng possibilities ito. Depende na lang sa kung ano ang mga available na help along the way na madadaanan natin. Pero ito yung mga posibleng idagdag. Headlamp para makapag-repair pa rin tayo sa gitna ng gabi. Extrang tire para sa mga rides na maraming off-road section na may chance na ma-slash ang ating gulong. Extrang spokes dahil kapag maputulan tayo ng isang spoke, may chance na may additional pang maputol. Siyempre, mas mainam pa rin kung marunong tayong magkabit. Pero kung hindi, subukan nating ipadjack ang bike natin sa pinakamalapit na bike repair shop. Dahan-dahan lang. Minsan kasi, yung mga spokes na available sa mga shops, lalo na sa probinsya, hindi sila compatible sa mga rim natin. Lalo na kung naka-deep section rim ka. Extrang shifter o brake cable. Para just in case maputulan tayo, pwede nating palitan. Extrang derailleur hanger. In case na sumemplang tayo, pwedeng maputol o bumaliko ang ating derailleur hanger dahil ito talaga ang kanyang intended function, which is maprotektahan ng RD. Sa totoo lang, sakit ng ulo maghanap ng derailleur hanger. Kaya kung wala ka pa nito ngayon, subukan mo nang maghanap habang maaga pa. Madami pang posibleng i-add dito sa level 3. Hindi ko rin laging dala ang lahat ng ito kapag nag-multi-day ride ako. Depende lang talaga ito sa terrain, condition, at length ng ride. Ayan, sana ay may natutunan kayo sa ating video ngayon. Kung sakaling meron akong na-miss na essential tool, pwede nyong i-comment sa ibaba para na din may share natin sa mga kapwa nating siklista. At kung naging useful sa inyo ang video na ito, sana ay suportahan nyo ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-share sa iba pa nating mga kapadyak.